Hapon sa inyo lahat. Gutom na ba kayo? Oo. Ako din. Tayo ay pinuhusan ng Diyos ng napakaraming biyaya ng tubig. Kaya hindi na tayo nakapagprosesyon. Pero ganun pa man, ay maganda dahil naisapatuparad pa rin natin yung pagdiriwang ng banal na misa. Sa araw na ito ay isang napagandang okasyon para sa ating simbahan sapagkat lahat kayo ay nandito para sa tinatawag na renewal. So pag sinasabi nating renewal, ito ay hindi pinipwersa, hindi ito ibinibigay na may bigat sa kalooban, kundi ang renewal, ito ay kusang ginagawa, kusang nagmumula sa iyong puso at nagsasabing, ako ay handa muling magsilbi sa simbahan sa loob ng isang taon. So next year, magkakaroon ulit tayo ng ganitong uri ng renewal bilang isang bikaryato ng Holy Spirit, kung saan ang mga sakristan o mga Ministry of Altar Servers na katulad ninyo ay haharap ulit sa Diyos at manunumpa na sa loob ng isang taon ay magiging faithful kayo sa inyong pagsuserve sa ating inang simbahan. Ako ay na-ordain noong 2014. So, ilang taon na akong pare ngayon? 10 years. Sino sa inyo ang nag-serve? Nandito na nagkumpisang mag-serve noong 2014. Meron ba dito? 2014? Nag-start mag-serve? Sino? Si Stanley, tito na yon. So, ibig sabihin, sa loob ng 10 taon, ay marami ng mga sakristan ang dumaan sa mga simbahan. Nakatulad ninyo, no? So, yung mga nandito ngayon, sa harapan ko na taga St. Benedict, ibig sabihin, yung mga nag-serve ng 2014 hanggang sa 2024, marami sa kanila ay hindi na nandito. Sapagkat ilan sa kanila ay lay ministers na, yung iba sa kanila ay private individuals, ibig sabihin, meron na kanya-kanyang mga buhay, yung iba may trabaho, yung iba may asawa, may mga anak na. So makikita natin na ang pagiging sakristan ay isang yugto ng inyong buhay na hindi ito pangmatagalan. No? Kasi meron po tayong mga alituntunin kung ilan lamang ang taon ng isang sakristan. Dito sa St. Benedict, ang aking inilaan na taon ay 21 years old. Pag 22 ka na, ay hindi ka na pwedeng mag-serve. Pero pwede kang matawag in case na merong mga malalaking okasyon sa ating simbahan. Ngayon, pagnilayan natin itong ebanghelyo mula kay San Juan sa ginaganap nating renewal. Ang sabi ng Panginoon kina Andres at Felipe, ang sabi niya dito, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. So, ibig sabihin, ang isang buto, para ito'y magiging isang halaman, kailangan muna niyang mamatay sa kanyang sarili bago siya uusbong at magkaroon ng dahon at sanga. And eventually, magkaroon ng bunga para sa ibang tao. So, ang sinasabi ng Panginoon sa umagang ito, sinasabi niya sa inyo, mga sakristan, ay kung gusto ninyong manatili sa inyong pagsisilbi sa Diyos, ay may mga bagay na kailangang mamatay sa inyo. Ano yung mga bagay na kailangang i-give up natin habang tayo ay nagsisilbi sa simbahan? Unang-una, at alam ko, marami nang sinabi si Brother Mark kanina, si Brother BJ, at saka yung mga iba pang mga nag-talk sa inyo. Pero ito naman yung sa akin, bilang isang pare na nandito sa simbahan. Unang-una na kailangan yung i-give up
ay ang inyong oras. No? Ano ibig sabihin ni Father sa igiba pang oras? Minsan, ang lagi nating iniisip sa ating oras ay para sa ating sarili. No? Minsan ay ayaw nating mag-serve kasi tinatamad tayo, o kaya ayaw natin lumabas ng bahay, o kaya meron tayong ibang mga masasayang gawain. Pero kapag ikaw ay naka-assign ng sinasabi ng Panginoon, kailangan mong i-give up yan para sa Kanya. Sapagkat ang isang naglilingkod sa Diyos ay uunahin niya ang Diyos kaysa sa kanyang sariling buhay. Kaya nga, kung ipagpapatuloy natin itong pagbasa, ang sabi dito, ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. So, ang pinakamahalaga pala dito sa mundong ito ay hindi ang sarili nating buhay. No? Ang mas mahalaga ay ang ating paglilingkod at pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Yun ang mas mahalaga. Kaya kung titingnan ninyo, ano ang mas priority ninyo? Ang pagsuserve o ang paglalaro ng ML? Sino ang nag-ML dito? Siyempre, walang nag-ML dito. Mababait kayo lahat eh. Tama ba ako? Wala. Siyempre, wala. So, ang pagsaserve, no? Yun ang unahin natin. Na kahit na sabihin natin, ay, hindi pa ako nanalo. Meron pang tuloy-tuloy pa yung games. Pero sinasabi ng Panginoon, no. Unahin mo muna ako kesa yung sariling kaligayahan. So, unahin natin ang Diyos. Isa yan sa mga sakripisyo na kailangan ninyong gawin. Nang sa ganon ay magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa pagsisilbi sa Panginoon. Pangalawa, na kailangan nating isakripisyo sa ating pagsisilbi sa simbahan ay yung ating mga sariling kagustuhan. Pag ikaw ay nagsisilbi sa simbahan, meron niyang mga rules and regulations. Halimbawa, ang sabi ng mga coordinators ninyo, bawal ang mga may kulay ang buhok, no, ng mga sakristan. Gustong-gusto mong magpakulay ng buhok. Pero, dahil yan ay isang kaugalian o kaya isang kasunduan sa simbahan, sapagkat ang pangit nga naman yung isang sakristan na ibang kulay ang buhok, no? So, kahit gustong-gusto mo, sabihin mo, ay, wag na lang kasi nagsuserve ako para sa Panginoon. No? Ano pa yung mga sinasabi ng mga coordinators ninyo? Ano pa yung mga bawal na dapat ninyong gawin? Yung iba, gustong maghikaw. May mga naglalagay ng mga hikaw-hikaw dyan. Hindi yan pwede. Kasi kapag nagsuserve ka sa Panginoon, dapat presentable ka. Dapat kaaya-aya ang iyong paningin. Dapat maganda ang iyong damit. Ang ibig sabihin, malinis ang iyong pagkatao, ang iyong kasuotan, at kaaya-aya ka sa paningin ng tao at sa Panginoon. Kaya yun, hindi ka maglalagay niyan kasi hindi yan para sa Panginoon. No? Ano pa yung mga iba? Iba pang mga hindi dapat. Marami kayong mga sinusunod. Isa pa dyan is bawal magkaroon ng jowa. Daming nag-react ka. Bawal magkaroon ng jowa sa loob ng sakristan. Ibig sabihin ay minsan nagsaserve lang dahil nandoon si maganda, no? Mga ganon. Hindi maganda yan. Kasi ang dahilan kung bakit ka nagpupunta sa simbahan ay para sa Panginoon. Lagi niyong isipin yon, para yun sa Panginoon. At itong pinakamaganda na gusto kong sabihin sa inyo. Kapag kayo ay sakristan, kayo ay kilala na ng mga tao. No? Ibig sabihin, every time na aakyat kayo dito sa altar, kapag Sunday, makikita nyo yung mga taong nakaupo dyan, hindi nyo sila kilala, pero kilala nila ang inyong mukha.
Kaya, pag naglalakad kayo sa daan, nasan man kayo dito sa loob ng inyong parokya, yung mga nagsisimba dyan, kilala nila kayo. Kaya minsan, hindi maiiwasan na may mga lumalapit sa amin, sinasabi, Father, nakita namin yung mga sakristan ninyo, nagyoyosi. Uy! Oo. Meron pa kaming narinig, Father, nag-iinuman sila. Uy! No? So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung inyong pagiging sakristan ay meron na yang kaakibat na responsibilidad. No? Minsan, ang inyong magulang, anong sasabihin niya sa'yo? Ba't ganyan ang ugali mo? Sakristan ka pa naman. Uy! Na? Ibig sabihin, ay meron ng responsibilidad yung salitang sakristan. Hindi ka na lang si ganito, hindi na lang ikaw si ganyan, kundi meron ng parang isang bagay na napaloob sa iyo na dapat ay banal, dapat kaaya-aya, dapat ay walang kapintasan. Kaya makikita mo, sila yung nagsasabi sa atin ng mga ganito kasi merong pag-uugali, mayroong buhay na kailangang isabuhay ng isang sakristan. Kaya, iyon ang isa sa mga bagay na kailangan nating tanggapin na yung sabi dito, ang butil ng trigo ay dapat mamatay. No? So, lagi mong isipin, dahil ako'y sakristan at maraming nakakakita sa akin, hindi ko ito gagawin. No? Paano yung mga ginagawa nilang patago? No? Halimbawa, wala man naman nakakikita. Tayo-tayo lang naman. Sige, tago natin. Huwag kang magpo-post. Walang magpo-post sa Facebook. Well, nandiyan pa rin ang Diyos. No? Ang Diyos pa rin ang nakakakita sa ating mga ginagawa. Kaya, bilang mga sakristan, ay meron tayong tinatawag na huwaran. At ito nga si Saint Tarcisius, no? Itong si Saint Tarcisius, alam niyo naman ang kanyang buhay. Makikita mo kung gaano niya kamahal si Jesus. Kung gaano niya kamahal si Jesus. Hindi lang siya nagsiserve, no? Hindi lang siya nagsiserve sa simbahan. Kundi gusto niya si Jesus ay madama at makapunta sa ibang tao. Kaya nga ang nangyari, di ba? Magdadala siya ng mga hostya doon sa mga tao, to the point na siya ay namatay dahil doon. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay isang sakristan, actually, mas gusto ko nga yung tinatawag Knights of the Altar. Alam mo kung bakit mas gusto ko yung Knights of the Altar? Kasi yung Knights, para niyang isang mandirigma. At ito ang inyong kaharian at kailangan yung lagi itong babantayan. Itong altar na ito ang inyong castle, no? At itong altar na ito, itong lahat ng ito, dapat ay inaalagaan ninyo. Na walang dapat pumunta rito na ma-desecrate itong lugar na ito. Kasi this is your kingdom. You are the knights of the altar. Napakaganda yung term na yun eh. Kasi pag pinag-aaralan mo yung Knights of the Altar, they're willing to die, to defend the faith. At ganun, ang isang sakristan, no? Hindi lamang yung, magsaserve ako ngayon. Pagkatapos ng serve, wala na. Meron kaming ginawa dito sa St. Ben, sinabi ko dun sa in-charge sa ating mga sakristan, sabi ko, ang mga sakristan kapag nagsuserve, hindi talaga sila nagsisimba. No, kasi napaka-busy kayo sa inyong mga ginagawa. Habang nagko-homily si Father, yung iba nagpapabaga ng uling, no? So hindi talaga nakapagsimba. Kaya ang in-encourage ko is paghiwalay niyo yung tinatawag na service at saka yung tinatawag nating worship. Ang service, yan yung nagsuserve kayo. That is your service. But that's not yet the worship that you have to do for God. Ang worship is kung nakaupo lang kayo dyan, nakikinig sa pare,
mag-receive ng communion, yan ang worship. Kaya halimbawa, pag nag-serve kayo pag Sunday, at tinanong kayo ni Father, nagsimba na ba kayo? Pero kapag dapat sabihin mo, hindi pa Father kasi nag-serve ako. Di ba? Magkaiba yun eh. Hindi Father kasi nag-serve ako. Kasi pag nagsaserve ka sa tao. Pero kapag nagsimba ka, ang nagsaserve sa'yo, si Jesus. Kaya hindi ka pa kayo na-servan ni Jesus kapag kayo ay nagsaserve pa lang. Napakalagang tingnan nyo yun. Kasi yan din ay isang dying to yourself. Kasi sabi mo, Father, ibig sabihin, 2 beses kaming nasa simbahan? Yes. No? Yes, dapat. Kahit nga yung mga lectors and commentators natin, ganun dapat ang kanilang pag-iisip. Iba yung worship at iba yung service. At makikita natin na sana habang kayo lumalaki, no, sa pagiging altar server ninyo, ay maging katulad kayo ni Saint Tarcisius. Ang pinakamalaga sa sakristan, sabihin niyo, ano Father? Ano Father? Ang pinakamalaga sa sakristan, na kahit mawala na kayo dito sa service na ito, kasi may age limit lang, is yung hindi nyo makalimutang magsimba. No? Yung hindi lilipas ang Sunday na kayo ay hindi makapagsimba. Kapag yan ay nabuo at napamahal sa inyo ang misa, masabi namin na yung mga formations na binigay namin sa inyo ay successful. Ang pinakamasakit sa amin na nangyayari, which is totoong nangyayari, pagkatapos nilang maging sakristan, hindi mo na sila makita sa simbahan. At ang tanong namin, anong nangyari? Bakit hindi na natin sila nakikita? Ano yung formation? Nagkaroon ba ng pagbabago sa kanilang buhay dahil sa ating ginawa para sa kanila? Ilang taon na merong mga monthly formation, merong mga camps, kung ano-ano, may adoration, may misa everyday, and then, pagkatapos nilang mawala sa ministry ng sakristan, nawawala na rin sila kahit sa banal na misa. Yan po ang huwag na huwag niyong gagawin. Kasi ang aming panalangin bilang mga pari ay mahalin niyo si Jesus sa banal na misa. At ang pinakamasaya pa sa amin, kung gusto niyo talagang masaya ang pari, ay sana ay merong magpari sa inyo. Yun ang pinakamaganda. No? Hindi lamang sa banal na misa, kundi merong magsasabing, now, I'm going to give my life completely to Jesus because I love Jesus. No, love na love kayo ng Panginoon. Dapat niyo yung tandaan. At kahit anong mangyari, hindi niya kayo iiwan. At sana ay mahalin niyo rin siya, kagaya ng pagmamahal niya sa inyo.